Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Si Tatay Digong mga kabibig. May mabigat na mensahe para kay BBM this time mga kabibig. Grabe, for the first time na si Pangulong Pangulong Duterte ay nasa loob ng ICC, ngayon lang siya magbibigay ng mabigat na mensahe para kay BBM. At sana makonsensya, ewan ko mga ba kung nakonsensya ba si BBM. Ewan ko nga ba kung may puso pa siya. Diba mga kabibig? So eto, ang mensahe na ito ay ipinaabot ni Pangulong Duterte para kay BBM na walang konsensya, na walang awa. O ito kabibig ha, manood tayo through Congressman Pulong pa na kung saan sobrang bigat na mensahe kabibig. Ito kabibig kasi ang mensahe ni Pangulong Duterte. I'm not sure kung pabor ba kayo dito or hindi. Kasi sabi dito, PRRD ayong umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. So ano ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte? Is there something story behind this statement? Sabi ni Pangulong Duterte, dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. So it means alam ni Pangulong Duterte na nanganganib ang buhay niya kung mauwi siya. So magiging Ninoy Aquino Sr. siya, the second, kung uuwi siya sa Pilipinas. Yun ba ang takot ni Pangulong Duterte? Sabi dito ni Rob Rances, this is an indirect but necessary reminder. Stop waiting for the old man to save us again. He already did his part. He stood for the country with his whole life, not so we could depend on him forever, but so we could learn how a Filipino fights for his nation. Tama ka, Bibi? Hindi yan tayo pinaglaban para sambahin natin siya. Ginawa niya ito para gayahin natin. Now it's our turn. Our turn to stand up, to speak, to choose country over comfort, just as he did. Let's not call him back to carry what is now our responsibility. Tama. Let him see, while he is still alive, that the people he fought for have finally learned to rise. Hindi na siya ang lalaban para sa atin. Tayo na ang lalaban para sa Pilipinas. Tama ka, Bibig? Pahimahingahin na natin si Pangulong Duterte. Tama si Rob Rances. Ipakita na natin na kaya nating lumaban para sa bansa natin, mga kabibig. Kaya nating tumayo so kung ano ang ating nakikitang tama at kung ano ang dapat nating ipaglaban. So heto si Kong Pulong para sa impormasyon na gusto mong malaman na galing kay Pangulong Duterte. So i-share ko sa inyo itong video ni Kong Pulong from the Alvin and Tourism page, mga kabibig. Kung saan na-interview si Kong Pulong, hanapin natin kabibig ha. Ito yata to. Or this, hanapin natin. I think this one, mga kabibig, ito. Actually, di lamang Duterte, ang mga politiko o ang mga military personnel, PNP, kung musiman gyud ka aning bangag nga gobyerno, initan kanila. Ana man na. Unya naniguro po na sila nga pag-abot aning umaabot nga eleksyon nga ang ilang mapalingkod ilaha gihapon, ana ra man na kay kabalo po na sila. Kanang mga abogado diha gapalibot kang bangag. Kabalo man mo nga nay moabot kaso sa inyo. Unsa man ang PhilHealth? Unsa man na inyong gipangawat? Unsa man na kamo mga kauban na kus kongreso? Unsa man na inyong mga ghost project? Nakuha naman nag-video na naman na tanan. Kabalo man mo asa mo padulungan na. O bitaw inyo kung ginainitan. So ang sabi ni Kong Pulong, hahanap talaga ng paraan na hindi makaupo si Bibi Sara. Kasi pag once makaupo si Bibi Sara, maraming politiko ang makakasuhan. Sabi ni Kong Pulong, kaya nga ginigipit nyo kami, ginigipit nyo ako sa Kongreso, kasi ayaw nyong makaupo ulit ang isang Duterte bilang presidente. May maraming mga lawyers dyan na nasa sa surroundings ni Bongbong Marcos, alam na nila na pag once si Bongbong Marcos hindi na presidente at si VP Sara nang uupo, maraming kaso silang haharapin.
pati ng mga kongresista. Kasi may mga ebidensya na yung mga ghost projects, yung mga proyekto nila. Kasi naglantaran na lahat sa social media eh. Pwede yung gamitin na maging ebidensya para kasuhan sila. Ingon bitaw ko hilabti kay di ko tingog. O karon, una-una mo. Gusto ito, gusto ninyo, wa man koy problema. Pariha ng isa diha nga pailan daw ko niyag kaso bahin atong budget sa Davao. Ug di ba namang kaugok kang irua ka ang nag-aprobahan na ang Kongreso? May isang tao dyan, sabi niya, fa-filean niya ako ng kaso dahil sa 51 billion. Kung ikaw aso ka, kung hindi ka talaga bobo, or kung bobo ka man, ang nag-approve yan, Kongreso. Dili ako, ugok. Hindi ako ang nag-approve. Ang nagpirma dyan, ang nag-approve ang Kongreso, bobo. Sorry. Sorry. Sorry sa mga Pilipino nga nakaugok, nakadungog na pag-ugok. Anak mo gud mi Bisaya, basta di ka kasabot sa imong trabaho, ang Correct. tawag lang mo nimo ugok. Agree. Parehas ng bangag. Actually, di lamang Duterte. Another video from Kong Pulong. Ito na. Kong Pulong, maayong hapon, kamusta po? Okay lang. Sir, marami pong nagtatanong bakit daw na-cancel yung visitation the last 2 days. Tungod sa severe snow na warning, no, for the past 2 days, ang translator dili maka-ani sa DU, so mo to gi-cancel nila pero gi-offset po nila maka-visit ko Friday. Okay. Pero ang botong isa ka day nga wala ka visit, ang botong saon na between the lawyers and sa ICC kung sa plano nila. And as far as the former president is concerned, Kong, kamusta po si dating Pangulong Okay Rodrigo? man. Nikaon siya karon. Usa ko na nagsulod, nikaon siya mga 1 p.m. Pagsulod ako mo pay paghuman po nagkaon. Mura gihapon. Iyahang kuan Fanta Zero karon kay walay stock Coke Zero ana. Pati ito mga chips. Mura niya sige pangutana about sa pagdumala namo sa Davao. So ang kay Pangulong Duterte, okay na si Pangulong Duterte. Palagi niyang tinatanong kung kumusta na ang yung paglilingkod sa Davao City, kumusta ang mga tao sa Davao City, how you able to provide the people in Davao City yung pangangailangan nila. Hindi inform siya na so far okay man ang para sa ako ambot sa mga taga Davao nga okay man pagpapadagan ni Basti. Kasi pangutan nagkinsa daw ang Vice Mayor, anak ko nga ang imuhang apo si Rico. Kumusta po daw? Anak ko, trabaho as Vice Mayor na unsay normal nga trabaho as Vice Mayor, session, barangay visitation, ana. So okay man tanan. Kumusta po siya sa kang Omar? O dugay mi wa nagstorya pong Omar, kapag balita. Sir, usaping politika lang po. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa press conference ni Governor Chavit Singson na kinarakterize ni Yusek Claire Castro na parang a form of inciting to sedition daw, sir? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Yung mga talawan man ang piste na. Oh. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Oh. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos, o man ay nahuman. Oh. So anong gusto nyo? Magdidebate kami ni Ferdinand Marcos na walang natapos sa buhay, walang natapos sa kurso. Oh, grabe si Pulong palaban na talaga si Pulong. Kasi sabi ni Pulong, ako na nahimik lamang Pero kinikintil nyo ako Nahimik lang ako. Pero grabe kayo. Hindi lang po kumasulda, naniinit ako akong ulogin. Kapoy magkastorya mga bugo, God. Naku, uminit naman ang ulo ko. Naku, tawag dito, nakakapagod kausapin yung mga bobo. Di ba po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Di ba? Ay magtuo ng tulo ka survey. Mo na kuha ninyo base, ay magtuo. Sulti man si Bangag nga ay magtuo ng isa ka survey. Karon ay magtuo ng tulo ka survey. Ayaw pag magtuo nga nangawat sila sa Kabans gobyerno, ay magtuo na tanan. Sabi ni Pulong, di ba sabi ni BBM, huwag kayo maniwala sa mga survey, huwag kayo maniwala sa isang survey. O ngayon, may 3 survey lumabas. So, sabi ni Pulong, sige, huwag na kayo maniwala sa 3 survey na labas. At huwag na kayo maniwala na hindi nagnakaw ang mga Marcos sa pera ng bayan. Huwag na kayo maniwala.
Kaya ma-inciting to sedition mo. Kita nung ninyo tanan. Kung sa ma-inciting to sedition na ng Kadsabit. Gi-report niya nga ang ilang ghost project dito si Ilocos. Moro to kung hibala na, ambot og napa siya gisultilain. Ang sabi niya, ang sabi ni Pulong, paano naging inciting to sedition yung sinabi ni Chavit? Si Chavit nag-report lang sa mga ghost project na sa Ilocos. Kasi sabi daw ni Governor Chavit na dapat daw hindi natin bitiwan yung pag-imbestiga kasi sabi din naman daw yun ni President Bongbong Marcos na imbestigahan yung flood control project, unahin daw yung Region 1. O siyempre unahon na yung lugar nga namang hilabot man siya sa laing lugar. Yadto bitaw nilang Davao, sila nakita. Muta sa taga Davao ilang nakita. Adto siya. Of course, dapat talaga unahin nila yung lugar na Bongbong Marcos. Bakit sila pumunta ng Davao? Ano nakita na? Muta. Di ba? Dapat unahin talaga yung sa Davao. Sa lugar. Naamin Oo, sa kasi sa kabalog asa ng mga barangay sa lugar kaya wa po na dito siguro nagdako na. Alak ka. Pati na yung anak ko na dito nagdako. Sir, just to conclude the short interview, ano yung gusto mo? Sir, ano yung gusto? Ano yung gusto mong sabihin sa mga kababayan natin? Ha? Gusto man. Opo, sir. Bugdaw na kayo ba? Maog yun. Ano yung gusto mong sabihin, sir, sa mga sumusuporta at sumusubaybay pa rin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Salamat sa inyong suporta. Di na mo mabayran, pamilya, ang inyong ipakita nga pagsuporta sa among amahan o sa among pamilya. No? I-appeal na lang namo kamo mga Pilipino nga gasuporta sa mga samo ang pag-ampo na unta tagaan ug maayong paglawas. Nindot nga kaugmaon. Daghang salamat. Salamat kong mabuhay po kayo. Salamat. Kong Pulong. So yun kami big ang interview ni Kong Pulong sa Alvin and Tourism page. So ano ang yung reaction nito mga kabibig? Tama lang ba yung mga sinasabi ni Kong Pulong? Yung sinasabi niya na makikibati ako, wala niyang natapos. Dapat sa Region 1 puntahan nila. Baka hindi nila alam yung mga barangays nila. Kaya hindi nila alam kung may ghost project or wala. Grabe, astig ni Kong Pulong, no? As in, super. Ito kabibig ha. May nakita akong video kabibig niya. I don't know. Pero later na ko na lang i-share ito. Baka yung iba hindi pa ready. So yun lang po mga kabibig ang ating Litis Libag-Libag for the day. Ano ang inyong reaksyon? Grabe, no? Yung sinabi ni Pangulong Duterte, yung sabi ni Pangulong Duterte ba na hindi siya uuwi sa Pilipinas. Hindi siya uuwi sa Pilipinas kung si BBM pa ang presidente. Paano na yan? Ano ang iyong reaction dyan? Tama lang ba ang statement ni Pangulong Duterte na hindi siya uuwi sa Pilipinas kung si BBM pa ang presidente? Ito Yan. So ano ang palagay ng kabibig? Naku po. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! Ako, ano kayo mangyari no kapag Duterte, no?